Sinasabi nila na ang tahanan ng ating santuwaryo, ang pader nito ang ating proteksyon mula sa malupit na mundo at ang mga taong kasama natin sa loob ang ating sandigan. Pero paano kung ang panganib ay wala sa labas? Paano kung ang kamay na nagpapakain sa iyo ay siya ring kamay na papatay sa iyo? At paano kung ang halimaw na iyong kinatatakutan ay ang taong tinatawag mong kapamilya? Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating programa kung saan binubuksan natin ang mga pahina ng mga krimeng yumanig sa ating kamalayan. Ako ang inyong tagapagsalaysay at sa episode na ito sisisirin natin ang pinakamalalim na sulok ng pagtataksil. Kadalasan kapag naririnig natin ang salitang pamilya, ang pumapasok sa isip natin ay pagmamahalan, suporta at walang hanggang pag-unawa. Pero sa dalawang kwentong ating tatalakayin ngayon, ang pamilya ay naging kasing kahulugan ng kamatayan. Una, dadalhin ko kayo sa West Java, Indonesia. Isang kwento ng mag-asawang nagsikap, umangat sa buhay at nagbukas ng kanilang pinto para sa isang kamag-anak na walang matuluyan. Isang kwento kung saan ang utang na loob ay binayaran ng utang na dugo. Isipin nyo ito, paano nagawang patayin ng isang tao ang nag-iisang pamilyang kumupkop sa kanya? Paano niya nagawang tingnan sa mata ang mga batang tinuring siyang tito bago niya sila binawian ng buhay? At sa ikalawang bahagi, tutungo tayo sa East Java para sa isang masalimuot na kwento ng inggit at puot sa pagitan ng magkapatid. Isang pamilya ng mga guro, disiplinado, relihiyoso at tinitingala ang inubos sa loob lamang ng isang gabi. At ang susi sa paglutas ng krimen, ang nag-iisang survivor, isang batang musmos na nagising sa bangungot na ang kanyang sariling tiyuhin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ito ay hindi lamang kwento ng pagpatay. Ito ay kwento ng tiwalang winasak, ng kabutihang inabuso at ng mga lihim na galit na kinimkim hanggang sa sumabog sa pinakabrutal na paraan. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Ito ang dugo at tiwala. Ang ating unang yugto ay nagsisimula sa isang simpleng pangarap. Kilalanin natin ang pamilya na Inggolan. Ang padre de pamilya si Diperum na Inggolan, 38 taong gulang, sa ibang ulat ay 30, ay isang lalaking kilala sa pagiging masipag. Ang kanyang mga kamay ay laging puno ng grasa at langis, patunay ng kanyang dedikasyon bilang isang mekaniko. Ang kanyang kabiyak, ang ilaw ng tahanan na si Maya Boru Ambarita, 37 taong gulang, ay hindi rin nagpapahuli sa sipag. Siya ang may-ari at tagapamahala ng isang karenderya na dinadayo dahil sa sarap ng luto at init ng pagtanggap. Taong 22 above nang pagtagpuin ng tadhana ang landas ni Diperum at Maya. Hindi nagtagal ang kanilang pagkakakilala ay nauwi sa pag-iibigan at makalipas ang isang taon sila ay nagsumpaan sa harap ng dambana. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng dalawang anghel. Una ay si Sarah, ang panganay na babae, at sumunod naman ang lalaking si Arya. Dahil sa kanilang pagsusumikap, naabot nila ang pangarap ng bawat pamilya, isang sariling bahay. Nagpatayo si Diperum ng sariling niyang motor repair shop habang si Maya ay nagtagumpay na magbukas ng pangalawang branch ng kanyang karenderya. Simple lang ang kanilang hangarin, ang mapag-aral ang kanilang mga anak sa magandang kolehiyo at mabigyan ng mga ito ng buhay na hindi nila naranasan noon. Sila ay kilala sa kanilang komunidad bilang matulungin. Hindi sila nagdadalawang isip magpautang sa mga kapitbahay o kamag-anak na nangangailangan. Ang kanilang puso ay bukas para sa lahat at sa kasamaang palad, ang kabutihang loob na ito ang magiging mitya ng kanilang trahedya. Dito pumapasok sa eksena si Haris Simamora, 30 taong gulang. Si Haris ay hindi iba sa pamilya. Siya ay ampon ng mga magulang ni Maya, isang batang naligaw na kinupkop, pinag-aral at itinuring na tunay na anak ng mga magulang ni Maya. Nang pumanaw ang mga magulang ni Maya noong 2016, walang ibang mapuntahan si Haris. Bilang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal sa itinuring na kapatid, binuksan ni Maya at Diperum ang kanilang tahanan para kay Haris. Sa simula, tila maayos ang lahat. Si Haris ay tumutulong sa karenderya, si Marirendeya nagsisilbing kasambahay at paminsan-minsan ay nag-aabot ng tulong kay Diperum sa talyer. Naging maganda ang takbo ng kanilang pagsasama para na silang isang buong pamilya. Ngunit may mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon. Si Haris ay may tinatagong kapilyuhan na kalaunan ay naging isang malubhang bisyo. Kapag nakakahawak siya ng pera, hindi ito napupunta sa ipon o sa tulong sa bahay. Ito ay napupunta
napupunta sa alak at sugal. Ang dating masipag na katulong ay naging sakit ng ulo. Madalas siyang umuwi ng lasing, madalas siyang mapaaway. At kapag natatalo sa sugal, ang galit niya ay dinadala niya sa bahay dahil sa paniniwalang siya ay dinaya. Ang pamilyang kumupkop sa kanya ang sumasalo ng kanyang stress at problema. Taong 2017, napuno na ang salop. Nagbigay ng ultimatum sina Maya at Diperum, magbago ka o lumayas ka. Isipin niyo ang bigat ng desisyong iyon para kay Maya. Kapatid ang turing niya kay Haris. Pero kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Dahil walang ibang matutuluyan, lumuhod si Haris, humingi siya ng tawad, nangako siyang magbabago. At dahil likas na mabuti ang puso ng mag-asawa, binigyan nila ito ng pangalawang pagkakataon. Bilang bahagi ng pagbabago, inatasan si Haris na maging tagahatid sundo sa mga batang sina Sara at Arya. Sa mga unang buwan, tila tumino si Haris. Tinaasan pa nga ng mag-asawa ang allowance nito bilang pabuya. Pero ang pagbabago ay panandali lamang. Ang tunay na kulay ay sadyang lilitaw. Oktubre 2018, isang insidente ang nagpabago sa lahat. Nakalimutan ni Haris sunduin ang mga pamangkin niya sa eskwelahan. Isipin niyo ang takot ng mga batang sina Sara at Arya naghihintay sa labas ng gate hanggang sa napilitan silang maglakad pauwi. Gabi na, madilim ang daan at sa kasamaang palad na aksidente ang magkapatid habang naglalakad. Duguan at sugatan isinugod sila sa ospital. Mabuti na lamang at mababaw ang mga sugat pero nang umuwi sina Maya at Diperum galing ospital, bit-bit ang mga umiiyak na bata. Ano ang naabutan nila sa bahay? Si Haris, lasing na lasing, walang kamalay-malay na muntik nang mamatay ang mga batang ipinagkatiwala sa kanya. Sumabog ang galit ni Maya. Ang takot ng isang ina ay naging poot. Pinalayas niya si Haris. Lumayas ka, muntik nang mapahamak ang mga anak ko dahil sa iyo. Ngunit muli nagmakaawa ang ahas. Ate, kahit hindi mo na ako sahuran, basta dito lang ako titira, wala akong mapupuntahan. Ang awa ay isang makapangyarihang emosyon. Ito ang nagtutulak sa atin na magpatawad pero ito rin ang minsan ay nagpapahamak sa atin. Pumayag muli ang mag-asawa pero may kapalit, wala ng pera, wala ng sweldo para hindi na ito makapagsugal o makainom. Mula noon ay nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay, nawala ang respeto, napalitan ng masasakit na salita. Madalas na marinig ni Haris ang mga katagang palamunin, tamad at walang kwenta. Para kay Maya, ito ay bugso ng damdamin ng isang inang pagod at takot, pero para kay Haris, ang bawat salita ay parang patak ng laso na naiipon sa kanyang puso. Nagsimula siyang magtanim ng malalim na galit. Ang utang na loob ay naging sumbat. Ang pagmamahal ay naging pagkamuhi. Nobyembre 2018, ang huling mitya. Late na namang nakuha ni Haris ang supplies na gulay at karne para sa karenderya. Napagsabihan siya ulit ni Maya. Masasakit na salita ang muling binitiwan ng ginang. Sa isip ni Haris, ito na ang sukdulan. Ang tingin niya sa sarili ay biktima ng pang-aapi, hindi bilang ang taong binigyan ng paulit-ulit na pagkakataon. Sa gabing iyon, habang ang buong mundo ay nahihimbing, si Haris ay gising. Ang kanyang puso ay punong-puno ng dilim. Binuo niya ang isang plano na tatapos sa lahat ng pang-aapi sa kanya. Nobyembre 13, 2018, madaling araw, ang katahimikan ng bahay ng mga nainggolan ay nakabibingi. Mula sa kanyang maliit na kwarto, tumayo si Haris. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang matigas na bagay, isang crowbar o bakal. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng determinasyon ng isang demonyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Maya at Diperum. Ang mag-asawa ay mahimbing na natutulog, marahil ay pagod sa maghapong pagtatrabaho para sa kinabukasan ng pamilya. Kasama na ang kinabukasan ng taong papatay sa kanila. Walang pasubali, walang pag-aatubili. Halinhinang pinukpok ni Haris ang mag-asawa. Ang tunog ng bakal na tumatama sa laman at buto ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi na nakapanlaban sina Maya at Diperum. Sa isang iglap, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pagmamahalan ay naglaho. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Nagising ang mga bata. Sina Sara at Arya, narinig nila ang ingay. Lumabas sila ng kwarto, ang kanilang mga mata ay puno ng antok at pagtataka. Tito Haris, ano po yung ingay? Tanong ng mga bata. Isipin niyo ang tagpong ito. Si Haris, kakatapos lang pumatay ng mga magulang ng mga batang ito, ay humarap sa kanila. Marahil ay may bahid pa ng dugo ang kanyang mga kamay. Wala yon, sagot ni Haris sa malamig na tinig. May inayos lang ako sa kwarto ni na mama at papa niyo, matulog na kayo.
Ang tiwala ng mga bata sa kanilang tito ay buo. Hindi nila alam na ang kausap nila ay wala ng kaluluwa. Hinatid pa ni Haris ang dalawang bata pabalik sa kanilang higaan. Pinanood niya silang humiga at nang sila ay huminahon na, pumasok muli si Haris sa kwarto ng mga bata. Sa pagkakataong ito, hindi bakal ang gamit niya. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na minsang nag-abot ng pagkain sa kanila, ang mga kamay na naghatid sa kanila sa eskwela. Sinakal niya sina Sarah at Arya. Walang awang pinatay ang walang kamuwang-muwang na magkapatid. Ang huling hininga nila ay kinuha ng taong dapat sana ay magpoprotekta sa kanila. Matapos ang krimen, ang kasakiman naman ang umiral. Kinuha ni Haris ang pera na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 pesos. Kinuha ang mga alahas, mga relo at ang susi ng kotse. Dali-dali siyang tumakas gamit ang sasakyan ng mag-asawa. Iniwan niya ang bahay na puno ng bangkay, puno ng dugo at puno ng mga pangarap na hindi na matutupad. Nakarating siya sa isang probinsya, ngunit ang kotseng ninakaw ay naging pabigat. Iniwan niya ito sa isang kalye dahil walang gustong bumili. Kinabukasan, isang empleyado ng karenderya ang nagtaka. Bakit wala si Ma'am Maya? Bakit sarado pa ang tindahan? Nagtungo siya sa bahay ng kanyang amo. Kumatok, walang sumasagot. Pagbukas niya ng pinto o marahil pagsilip sa bintana, tumambad sa kanya ang horror. Ang katawan ni Maya at Diperum wala ng buhay. Sa takot ng empleyado, halos gumapang siya palabas para humingi ng saklolo. Dumating ang mga pulis. Ang sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ngunit mas naging nakadudurog ng puso ang tagpo ng buksan ng mga otoridad ang kabilang kwarto. Doon nakita nila ang mga batang sina Sarah at Arya. Tila natutulog lang pero hindi na muling gigising. Hindi nagtagal ang investigasyon. Ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Isang kapitbahay ang lumapit sa mga pulis. Sir, madaling araw po nakita ko si Haris. Nakasakay sa kotse ni na Sir Diperum. Ayon sa saksi, tinanong niya pa si Haris, saan ka pupunta? Ang sagot ng salarin, mamimili lang ng gulay at karne, isang kasinungalingan. Hindi ganong oras na mimili si Maya at bakit siya ang may dala ng kotse? Agad na inilunsad ang manhunt operation. Si Haris ang prime suspect. Makalipas ang 2 araw, natuntun siya ng mga pulis sa isang sanglaan. Sinusubukan niyang isanla ang mga alahas ni Maya, pero dahil walang papeles, naghinala ang teller. Doon na siya dinampot ng batas. Sa presinto, hindi na nakatanggi si Haris. Inamin niya ang lahat. Ang rason, pagod na akong ituring na basura. Pagod na akong maging alila. Isang napakababaw na dahilan para kumitil ng 4 na buhay. 4 na buhay na nagpalamon at nagpatira sa kanya. Kinasuhan siya ng 4 na bilang ng murder at 5 bilang ng pagnanakaw. Pebrero 2019, sa harap ng hukuman, ipinakita ang mga ebidensya. Ang reenactment ng krimen ay nagpakita kung gaano kalamig ang dugo ni Haris, napatunayang guilty. Ang hatol ng korte sa Indonesia, bitay, death penalty. Umapila si Haris, nagmakaawa para sa kanyang buhay, isang bagay na hindi niya ibinigay kina Sarah at Arya. Pero tinanggihan ng korte ang kanyang apila. Ang katarungan para sa pamilya Nainggolan ay selyado na. Bagamat hanggang ngayon wala pang balita kung naisagawa na ang hatol, ang katotohanang siya ay mabubulok sa kulungan o bibitayin, ay munting konsuelo sa isang napakalaking kawalan. At bata, ngayon lumipat naman tayo sa ikalawang yugto ng ating kwento. Mula sa West Java, dadako tayo sa East Java, kung sa unang kwento ay isang ampon ang nagtaksil, dito naman dugo mismo ang dumanak sa kamay ng sariling kapatid. Kilalanin natin ang pamilya Komarudin. Ang padre de pamilya, si Agus Komarudin, 38 taong gulang, ay isang department head sa isang eskwelahan. Ang kanyang asawa, si Cristina, 34 taong gulang, ay isa ring guro at civil servant. Sila ay may 2 anak na lalaki, si Christian, ang panganay, at si Samuel, ang bunso. Sa mata ng kanilang komunidad, sila ang definisyon ng perpekto. Mababait, disiplinado, mapagbigay, at higit sa lahat relihiyoso. Sila ang takbuhan ng mga kapitbahay. Sila ang huwaran ng mga estudyante. Noong 2019, naging permanent civil servant si Cristina. Noong 2023, na-promote naman si Agus. Tila ba nasa kanila na ang lahat ng swerte, ngunit sa likod ng tagumpay, may aninong nakamasid.
Ang kapatid mismo ni Christina, si Yusakoyo Utomo, 20 taong gulang, Disyembre 3, 2024, sinabihan si Agus ng kanyang prinsipal tungkol sa isang mahalagang seminar na dapat niyang daluhan kinabukasan. Nangako si Agus na dadalo siya. Disyembre 4, 2024, umaga wala si Agus sa seminar, nagtaka ang mga kapwa-guro. Hindi gawain ni Agus ang umabsent ng walang paalam. Tinatawagan nila ang cellphone nito pero ring lang ito ng ring, walang sumasagot. Dahil sa pag-aalala, nagdesisyon ang mga kasamahan niyang guro na puntahan ang bahay ng pamilya Komarudin. Pagdating nila tahimik ang bahay, kumatok sila. Sir Agus, Ma'am Christina? Walang sagot, napansin nilang bahagyang nakabukas o hindi nakalak ang pinto. Pumasok sila at sa bandang kusina tumambad sa kanila ang isang nakakabahalang tanawin. Si Christina nakahiga sa sahig, akala nila nung una ay natutulog lang o hinimatay. Pero nang lapitan nila pisan ang sahig ay pula, dugo. Puno ng pasa at sugat ang mukha ni Christina, halos hindi na ito makilala dahil sa tindi ng tinamong pinsala. Nanginginig sa takot ang mga guro, agad silang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga otoridad, ginalugad nila ang buong bahay. Sa isang kwarto, natagpuan si Agus. Wala na ring buhay. Sa kabilang kwarto ang panganay na si Christian, patay din. Isipin niyo ang lagim na bumalot sa bahay na iyon. 3 miyembro ng pamilya, brutal na pinaslang. Pero sa gitna ng kadiliman, may isang himala. Sa isa pang kwarto, nakita nila ang bunsong si Samuel. May sugat siya sa ulo, duguan pero humihinga. Agad siyang dinala sa ospital. Siya ang lone survivor, ang nag-iisang saksi sa bangungot na nangyari. Habang ginagamot si Samuel, nagsimula ang investigasyon. Ayon sa autopsy, isang matigas na bagay ang ipinampukpok sa mga biktima, martilyo. Nawawala ang mga cellphone at ang kotse ng mag-asawa. Una nilang inisip na pagnanakaw ang motibo. Pero nagtaka ang mga pulis, walang puwersahang pagpasok, walang sirang pinto o bintana, kilala ng pamilya ang pumasok. Nagsalita ang mga kapitbahay, may narinig daw silang komosyon nung gabi bago matagpuan ang mga bangkay. At may nakakita kay Yusakoyo Utomo, ang kapatid ni Christina na galing sa bahay na iyon. Ayon sa isang saksi, nagkwento si Yusak na mangungutang daw sana siya sa kanyang ate Christina pero hindi siya pinagbigyan. Nang magkamalay ang batang si Samuel, nabigyan ng linaw ang lahat. Ang kanyang testimonya ang naging susi. Tito Yusak, iyan ang tinuro ng bata. Ayon kay Samuel, nakatulog siya matapos siyang aluin sa ulo ng kanyang Tito Yusak. Mula noon, wala na siyang maalala. Sigurado na ang mga pulis, si Yusak ang salarin. Ginamit nila ang teknolohiya para matrace ang mga ninakaw na cellphone. Disyembre 6, 2024. Natunton si Yusak sa isang maliit na upahan. Nanlaban pa ang suspek, kinailangan siyang barilin sa paa ng mga pulis para mapasuko. Sa interogasyon, lumabas ang napakadilim na katotohanan. Inamin ni Yusak ang lahat. Bakit niya ito ginawa? Dahil sa pera? O pero mas malalim pa doon. Matagal na siyang may kimkim na galit sa kanyang ate Christina. Una, hindi siya pinautang. Ikalawa, may sama siya ng loob dahil tutol daw si Christina na muling magpakasal ang kanilang ama na matagal ng byudo. Ang maliit na tampuhan, hinaluan ng inggit at pangangailangan sa pera ay naging deadly combination. Isinalaysay ni Yusak ang mga pangyayari. Madaling araw pumasok siya, dala ang martilyo. Alam niya ang pasikot-sikot sa bahay. Una niyang pinuntahan ang mag-asawa, pinukpok niya sila habang natutulog. Nagising si Christina, sinubukan pa nitong lumabas ng kwarto siguro para iligtas ang mga anak, pero hinabol siya ni Yusak at tinapos. Nakita ng panganay na si Christian ang pagpatay sa ina niya. Wala nang awa si Yusak, pinatay niya rin ang pamangkin niya para walang saksi, at si Samuel, pinasok niya ang kwarto ng bunso. Takot na takot ang bata, sabi ni Yusak, naawa daw siya kaya kahoy lang ang ginamit niya at hindi martilyo. Pinalo niya sa ulo para lang mawalan ng malay, isang baluktot na awa mula sa isang mamamatay tao. Dahil sa bigat ng krimen, pagpatay sa kapatid, bayaw at pamangkin, humatol ang korte noong Agosto 2025. Death penalty, bitay ang kaparusahan sa pagtataksil ng kadugo. 2 pamilya, 2 magkaibang lugar, iisang trahedya, ang pamilya na Inggolan at ang pamilya Komarudin ay parehong biktima ng mga taong pinagkatiwalaan nila ng lubos. Si Haris na inampon at itinuring na anak at si Yusak na kadugo at kapatid. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing babala at paalala
sa atin. Nakakatakot isipin na minsan ang ating kabaitan ay siya pang gagamitin laban sa atin, na ang pagtulong ay pwedeng suklian ng patalim. Ang utang na loob ay isang sagradong kaugalian nating mga Asyano. Pero sa kaso ni na Haris at Yusak, ang utang na loob ay nabaon sa limot, natabunan ng inggit, bisyo at kasakiman. Sa huli, ang naiwan na lang ay mga alaala ng masayang pamilya at ang mga survivors na habang buhay dadalhin ang trauma. Para kay Samuel, ang batang nakaligtas, paano mo ipapaliwanag sa kanya na ang tito niya ang pumatay sa mama at papa niya? Kung bibigyan niyo ng pamagat ang kwento ng inyong buhay, sana ay tungkol ito sa pagmamahal at tagumpay, hindi sa pagtataksil. Naranasan niyo na bang magtiwala at maloko, o may kilala ba kayong inabuso ang inyong kabaitan? Mag-iingat tayong lahat dahil hindi natin alam kung kailan ang ngiti ng isang kapamilya ay may nakatagong patalim. Maraming salamat sa pakikinig sa Dugo at Tiwala. Kung may kwento kayo o reaksyon, huwag mag-atubiling ibahagi. Hanggang sa muli nating pagsisid sa mga kwento ng krimen at misteryo, ito ang inyong tagapagsalaysay nagpapaalala, magmasid, mag-ingat, at pahalagahan ang tunay na nagmamahal sa inyo.